Hello guys, so pag-usapan natin at reaction ko. Una tungkol dito sa isang food vlogger pala ito guys, no? TikTok influencer na si Yulin Castro, known as Pambansang Yobab. So alam nyo na yung baliktad sa Yobab. So influencer at food vlogger. So samot-saring reaction tungkol dito sa isang influencer kung saan ay parang nag food review siya doon sa isang cafe restaurant dito sa cafe restaurant doon sa Iloilo. At ang reaction niya tungkol sa kanyang mga in-order niyang pagkain ay tabang or parang matabang, hindi masarap yung kinakain niya at pati lahat ng pagkain, pati na yung inumin. So nakita ko na puro matatamis yung kanyang in-order at ako guys, hindi ako masyado fan ng mga sweets, no? Kahit ano nga pagtimpla lang ng ng gatas, kape at chocolate ay hindi ako gumagamit ng asukal kapag nagtimpla ako ng kape, gatas, so hindi ako nagtitimpla ng asukal. So medyo hindi ako fan ng mga matatamis. So yun ang in-order niya, puro matatamis, no? At sabi niya ay hindi daw masarap at sinabi niya na wala siyang diabetes. So kasi ang tingin ng mga tao, bakit hindi masarap? Siguro sa kanyang timbang at meron na siguro mga sakit. Pero sabi niya ay wala siyang sakit, wala siyang diabetes. So ano kaya 'yun? So ayan. Ako guys, ako lang kung ako yung halimbawa food vlogger tapos dito nag-food review ako sa isang restaurant or di kaya mga cafe. So halimbawa lang or mga yung mga karinderya nagtitinda ng mga pares, ganyan. So ang sasabihin ko na lang guys, so ang masasabi ko kahit hindi masarap, halimbawa kahit hindi masarap sa pananaw ko sa pagtingin ko kasi tama naman na may iba't ibang tayong lasa, no? May iba't iba tayong gusto na pagkain. Halimbawa kapag ako yung isang food vlogger tapos nagre-review ako ng pagkain na in-order ko. So kung sasabihin ko kapag halimbawa hindi masarap, hindi ko na lang sasabihin na hindi masarap diyan sa halimbawa nag-review ako doon sa sa isang restaurant tapos sinabi ko karinderya na lang. So sabihin ko na ah, masarap kahit tingin mo ay hindi talaga masarap. So pwede rin na sasabihin mo na parang constructive criticism, may halong constructive, no? O siguro dapat sana lagyan niyo ng halimbawa yung pares, no? Dapat sana lagyan niyo ng mga toppings, no? Halimbawa lagyan niyo ng dahon ng sibuyas ba or garlic, 'di ba? Para mas lalong masarap ang kinakain mong pares. So yun ay guys constructive na yun yung ganyan. Pero sasabihin mo na hindi masarap, ganun, parang parang hindi maganda, no? Lalo na yung mga tao na ah, lalo na yung social media ngayon. So grabe na yung mga tao na ibabash ka talaga. So expected na ibabash ka talaga. So yan, samot-saring reaction, no, tungkol sa mga netizens. Merong pabor sa kanyang sinasabi, meron din ngang hindi. Parang sabi nila ay disrespect din yan sa isang local businesses. So merong reaction dito tungkol sa reaction dito sa pamunuan ng isang cafe. Ang pangalan ay Coffee Break PH. So dito ay nagpasalamat siya
Thank you for sharing. Sabi niya, thank you for sharing your thoughts, Miss Yulin Castro, about your visit recent visit to Coffee Break. We appreciate all feedback as it helps learn and improve. So medyo may git 20 years na pala itong cafe dyan sa Iloilo. So matagal na pala ito. So ngayon lang nangyari itong insidente na katulad nitong vlogger, no? Yung pag-review dito sa isang vlogger. Kasi kapag may mga tao na dyan, mga customer na sinasabing matabang yan, di masarap. So, parang no? Pero 20 years na sila eh. 20 years na itong cafe na ito. So, medyo ngayon lang nangyari ito. Dito kay dito sa food review ng isang vlogger. At saka nag-react na rin itong si Iloilo City Mayor Treñas, no? Nag-react na rin. So sabi nito, we express our support for the official statement released by Coffee Break regarding the recent viral video involving a social media content creators review as one of Iloilo City's homegrown brands. So medyo isa itong Coffee Break sa mga pinagmamalaki ng Iloilo. Coffee Break has long been a part of our community growth, proudly serving Ilonggos for over 2 decades with consistency, dedication, and warmth. So yan yung sinabi ni Iloilo Mayor Treñas. On behalf of Mayor Treñas, we affirm the importance of protecting our local businesses while also ensuring customer voices are heard and treated with dignity. Feedback, whether positive or critical, plays a vital role in our collective growth, but it must be expressed, addressed, and mutual respect and responsibility. So, yung reaction ko dito ay kung ako halimbawa sinabi ko yung una, yung kanina, na kung ako yung isang food vlogger, kasi marami ng mga nagko-content about nagko-content ng food, o meron nagluluto, meron nagtitikim, yun ba? Kahit sa kalye, no? Ganyan. So sana dapat yes, dapat maging honest tayo, no? At dapat rin sana, no? Constructive, no? Dapat constructive at medyo ingat-ingat din sa pagko-comment, no? Lalo na yung mga tao na dapat handa kayo, no? Kung sakaling i-bash kayo, yan, 'di ba? Tapos sa may-ari naman ng so dito sa may-ari ng isang cafe, so dapat alam nyo, no? Alam nyo yung value ng isang customer. So kung hindi nila nagustuhan yung pagkain, o dapat i-improve nyo, no? O dapat i-improve nyo para mas masarap ang inain at kinakain ng mga customer. So yan yung reaction ko tungkol dito sa isang vlogger, no? So sunod dito naman kay Teves. So si Teves naman ay nahuli doon sa Timor-Leste or East Timor at madideport na siya pabalik ng Pilipinas. So si Teves ay may kasong 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, and 4 counts of attempted murder. So merong parang mugshot, no? Itong si dating Congressman Arnie Teves. So si Teves isa sa mga sangkot, no, dito sa pagpatay kay Governor Roel Degamo at iba pa doon sa Negros Oriental. So dito parang sa tingin ko guys, sa tingin ko parang ginawa ito ng Timor-Leste. Kasi guys, parang itong Timor-Leste ay gusto ring
maging member, official member ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nation. Kasi sa lahat ng bansa sa Southeast Asia ay ito palang Timor-Leste ang hindi pa naging member ng ASEAN. Parang lang sila, parang ang tawag dito, yung parang observer lang sila na member ng ASEAN. Kasi itong East Timor, bago lang itong bansa, coming from independence naging independent sila siguro mga 2002, no? Bago pa lang itong bansa na ito at malapit lang sa Indonesia. So dating part ito ng Indonesia, una nasakop ito ng ng mga Portuguese. Kaya ang language nila ay Portuguese. Parang dito sa Pilipinas, no, 'di ba, Espanyol noong 1521 kasi nung dumating nga mga Espanyol sa Pilipinas, kasama niya dito isa sa mga expeditors noon ay itong si Ferdinand Magellan. So Ferdinand Magellan isa din siyang Portuguese. So 'yon. History noon. Itong East Timor, yung dialect nila ay language nila yung Portuguese. Kaya parang ding Macau, no, Portuguese din. So sila gusto maging member ng ASEAN kasi kapag naging member sila ng ASEAN, so marami silang makikinabang, no? Example diyan yung mga negosyo, turismo, etc. So yan talaga kaya nga gusto ng bansang yan na maging member ng Association of Southeast Asian Nation. So maging official member sila. So kapag dito sa kaso ni Teves, kapag nanatili itong si Teves sa East Timor at tinanggap nila yung asylum dito, kaya sinasabi niya na political persecution, no, parang hinaharas sa political harassment ako dito sa Pilipinas. So yan yung talagang yung palabas ni Teves. Kaya kapag tinanggap ito yung kanyang asylum ay parang hindi maganda yung relasyon ng Pilipinas at East Timor. At isa siguro yung Pilipinas sa posibleng maghaharang dito sa pagiging member ng East Timor dyan sa ASEAN. Kaya ginawa ng ng East Timor para lang na maging mananatili yung relasyon ng Pilipinas at Timor-Leste. So yan yung unang ginawa ng East Timor. Kaya na-deport na, pabalik ng Pilipinas itong si Arnie Teves. So parang Arnold Teves. Yun, ganon. Kaya yung isa nga nasa Netherlands. So malapit na yan mahuli. So malapit na rin yan mahuli, guys. Tapos si Torre pala ang bagong PNP chief, no? Tapos meron ding bagong Solicitor General si PBBM na papalit kay Guevara. Dati siya nasa Pag-ibig at widow, no, ng PBA basketball legend na si Samboy Lims. At kasalukuyang din siya ng UP College of Law. So siya ngayon yung bagong Solicitor General, tama ba, no, ng presidente na si Darlene Berberabe. So yan yung mga bagong appointees na abangan ninyo sa administration ni PBBM. So si Torre at yung bagong si Darlene Berberabe. So yan, guys, reaction ko at dito sa dalawa, una dito sa TikTok influencer at dito kay sa update kay Arnie Teves at yung future ng East Timor bilang member ng ASEAN.